Pero kung hindi mo gagawin ang ipinag-uutos ko, huwag mong sisihin ang mga tao ko kung hindi sila magpakita ng awa. Bagamat naiinis si Luo Chen sa dalawang elder, pinili pa rin niyang habulin ang bandido na kumuha kay Zhong-er. Habang tumatakbo, sumigaw siya ng buong lakas. Sister Zhong-er, ngunit agad siyang hinarang ng isa pang elder, sabay tanong. Saan ka tumatakbo? Bago pa man siya tuluyang mapigilan, biglang may humawak sa kamay ng elder. Napalingon ito, at sa pagkabigla, napabulong. Pagtitibay ng espiritu ng pakikipaglaban. Ang gumawa nito ay si Zhong Xiao'er. Habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan, sinabi niya kay Luo Chen, "Nandito kami, Luo Chen. Ikaw na ang humabol kay Zhong-er." Sa narinig, dali-daling humabol si Luo Chen sa bandido. Nang tuluyan siyang makaalis, nagbitaw ng babala ang elder. Mamamatay ang batang iyan kung ganyan siya lalaban. Ngunit agad siyang sinagot ni Keeper, na humarap kay Zhong Xiao'er at buong tapang na sinabing, "Zhong Lao, huwag kang magsalita ng maaga. Hindi pa tiyak kung sino ang mamamatay." Pinakawalan ng elder ang kanyang nakakatakot na aura, sabay labas ng sandata. "Wei Zhong, matigas pa rin ba ang ulo mo? Dahil hindi mo alam kung paano mamatay kasama sila, ako na ang magpapadala sa iyo sa hukay." Nagpakawala ng malakas na pag-atake ang elder, ngunit madaling napigilan ito ni Keeper gamit ang isang mabilis na galaw. Tumama ang atake sa lupa, nagdulot ng malakas na pagsabog. Napatawa ang elder, ngunit makikita ang galit sa mukha ni Keeper. Mabilis na sumunod ang isang mas malakas na atake mula sa elder. Nang makita ito ni Zhong Xiao'er, napabulong siya. Hindi ito mabuti. Sa kabilang eksena, naabutan ni Luo Chen ang leader ng mga bandido. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan upang hulihin ito, ngunit bago pa man niya mahuli ang bandido, biglang sumulpot ang isang mabilis na atake na pumihil sa kanya. Nagulat si Luo Chen at agad na nagtanong, "Sino ka?" Narinig niyang tinawag ng leader ng mga bandido ang bagong dating Big Boss. Ang pumihil kay Luo Chen ay walang iba kundi ang Grand Master ng White Cloud Fortress. Bumaba ito sa harap ni Luo Chen, sabay sabing, "Umalis na kayo." Mabilis na sumagot si Luo Chen. "Gusto mo bang makatakas? Ibaba mo muna si Zhong-er." Agad niyang inatake ang leader ng mga bandito gamit ang kanyang baging, ngunit isang mabilis na galaw mula sa Grand Master ang nag-neutralize sa kanyang atake. Nagulat si Luo Chen, napabulong sa sarili. Ang ikatlong pinuno ay may 3 bituin, ngunit ang unang pinuno na ito ay tiyak na mas malakas. Tumindig si Luo Chen at buong tapang na sumugod, sabay sigaw. Isa lang ang paraan para makaalis. Ngunit kalmado lang ang Grand Master, tumingin kay Luo Chen, at sinabing, "Little brother, nakikita ko na naka-breakthrough ka na sa 3 bituin sa murang edad. Ngunit outsider ka lang sa gulong ito. Umurong ka na lang at huwag mo sayangin ang magandang kinabukasan mo." Ngunit hindi nagpatinag si Luo Chen. "Pasensya na, tumatanggi ako." Biglang nagliwanag ang katawan ni Luo Chen, at kitang-kita ang kanyang aura. Tumawa lang ang Grand Master, sabay sabi, "Mababaw na kasanayan." Tinaas ng Grand Master ang kanyang sandata, sinalubong ang atake ni Luo Chen, at napabulong. "Malakas ang iyong espiritu at pisikal na katawan, ngunit sayang, hindi mo pa rin ako kayang talunin." Isang mabilis na galaw ang nag-neutralize sa atake ni Luo Chen, kaya napaatras siya. Sa kanyang isip, naisip niya, "May nanunood lang ba? Gaano katagal ka pang manunood ng palabas?" Sa wakas, isang misteryosong lalaki ang biglang bumaba mula sa itaas. Ang tensyon ng laban ay biglang naputol, at parehong nagulat ang magkatunggali. Sabay silang napatingin at nagtanong, "Sino ang lalaking ito?" Ang lalaking iyon ay si Liu. Suot ang mapanatag ng ngiti, unti-unti siyang lumapit. Tumigil siya sa harap ng bandido nang at nagsalita, punong-puno ng kumpiyansa. "Kailan mo ako nadiskubre?" Sumagot si Luo Chen, bakas sa mukha ang pinaghalong inis at, "Noong pinigil ako ng lalaki na ito, nasaan ka noon? Bakit wala ka?" Bahagyang natawa si Liu, parang iniinis ang sitwasyon, at nagbiro. Sinabi ni Xiao'er na tulungan kita. "Ayoko sanang agawin ang pagkakataon mo na maging bayani sa pagliligtas sa kagandahan, pero nakita ko kung gaano ka kalakas, kaya nandito ako." Nagngingit-ngit si Luo Chen, itinuturo si Liu gamit ang hintuturo habang sinasabi,
Ang antas ng kultibasyon mo ay mas mataas pa kaysa sa akin. Maniwala ka man o hindi, babalik ako at sasabihin kay Sister Xiao. Kaya hindi ka makakatakas. Tumawa lang si Liu at sumagot ng may kumpiyansa. Huwag kang mag-alala, ako naman talaga ang magiging future brother-in-law mo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang dalawang kalaban nila ay nagngit-ngit. Walang pakialam sina Liu at Luo Chen sa kanila. Galit na galit. Bigla niyang ibinaba ang walang malay na si Zhong at sumigaw. Umalis ka sa daan ko. Agad siyang umatake, ngunit isang mabilis na galaw lang ni Liu ang nagpabagsak sa kanya. Tinamaan ang mukha niya ng isang malupit na sampak kaya napaupo ito habang hawak at sa isip niya. Hindi ako pinapansin ng lalaking ito. Sino ba siya? Muling umatake ang bandido, ngunit lahat ng galaw niya ay naiwasan ni Liu ng walang kahirap-hirap. Sa bawat subok ng kalaban, parang laro lamang ito kay Liu. Sa huli, gamit ang dalawang daliri, pinigilan ni Liu ang matinding atake ng bandido. Halata ang kahinaan ng kalaban at halos hindi makapaniwala. Luo Chen, sabi ni Liu ng may malamig na tono, nakikita ko na parang nahihirapan ka. Samantala, si Luo Chen ay abala sa pakikipaglaban sa Grandmaster ng mga bandido. Sa isang saglit, umatras si Luo Chen mula sa malakas na atake at sumigaw. Bakit ang dami mong sinasabi? Tapusin mo na lang agad siya. Ngumisi si Liu at sumagot. Maikli ang oras. Hindi na ako naglalaro pa. Ipakilala na natin siya sa kanyang hantungan. Sumigaw ang bandido. Ikaw. Ngunit bago pa man siya makagalaw, isang napakalaking kristang ang biglang lumitaw mula sa likod at tumama sa kanya. Agad itong naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Napailing si Luo Chen habang nakatingin kay Liu. Magaling. Samantala, ang Grandmaster, na nakakita sa pagkatalo ng kanyang tauhan, ay nagngalit at sumigaw. Ano ba ang pinagmulan ng batang ito? Ang third boss sa harap niya ay walang magawa. Hindi ko pwedeng hayaan ito. Dapat na siyang linisin ngayon din. Sa galit, nagpakawala siya ng napakalakas na aura at umatake kay Luo Chen. Ginamit ni Luo Chen ang isang baging na bomb alot sa kanyang braso upang umiwas at makalayo. Tahimik na nanunood si Liu, at may mapanuksong ngiti sa labi. Sinabi niya, pupunta ka ba o ako na? Galit na sumagot si Luo Chen habang umiilag sa mga atake. Kalokohan, ginagawa ko na ang lahat para lang maligtas ang buhay ko. Huwag mong itago ang lakas mo. Bilasan mo na, tapusin mo at bumalik ka para tulungan si Sister Xiao. Bago pa tuluyang matamaan si Luo Chen ng isang nakamamatay na atake mula sa Grandmaster, biglang lumitaw si Liu at sinalo ito ng walang kahirap-hirap. Sabi niya, habang tinitignan ng kalaban. Hindi ko inakala na may mabuti kang mata. Dati, minamaliit kita. Pero ngayon, lumayo ang Grandmaster, halatang natatakot. Ngunit si Liu, unti-unting nagpakawala ng kanyang nakakatakot na aura. Lumakas ito ng lumakas, hanggang sa manginig ang buong paligid. Napatingin si Luo Chen, halatang gulat sa nasaksihan, habang ang Grandmaster naman ay nanlaki ang mga mata sa takot. Habang patuloy na nagpapakawala ng matinding aura si Liu, kitang-kita ang pagtaas ng kanyang lakas. Nagpausal si Luo Chen, kahit na hinala ko na ang nakatagong lakas ni Liu Sheng, hindi ko inasahan na ganito kalakas ito. Nagningning ang buong paligid, at isang kakaibang presensya ang naramdaman ng lahat. Bigla na lamang napatingin ang Grandmaster, nanlaki ang kanyang mga mata, at napabulalas, limang bituin na Fighting Spirit Master. At Elemental Fighting Spirit, sino ka ba talaga? Sa halip na sumagot, lumapit si Liu sa Grandmaster at malamig na wika nito, pumunta ka at magtanong sa hari ng impyerno. Kasabay agad na pinakawalan ni Liu ang kanyang Ice Crystal sa Grandmaster. Ngunit nang tumama ang atake ni Liu sa kalaban, napangiti si Luo Chen, ngunit agad ding napansin ang hindi inaasahang resulta. Laking gulat nilang makita na ni isang galos ay wala sa katawan nito. Si Luo Chen at Liu Sheng ay parehong napatitig, na puno ng pag-aalinlangan. Nanlaki ang mga mata niya, kasama si Liu, habang sinasabi ng Grandmaster, hindi mo ako madaling mapapatay. Kasunod nito, sumugod ang Grandmaster kay Liu, bitbit ang kanyang makapangyarihang sandata. Agad na nilikha ni Liu ang kanyang Ice Shield upang salagin ang atake, ngunit kahit na protektado, tinilapon pa rin siya.
Napausal si Liu, hindi. Ang kanyang baligwit ay isang medium-grade spirit weapon. Naguguluhan, tinanong siya ni Luo Chen, paano mo nalaman? Sumagot si Liu, sa kanyang 4 na bituin na cultivation, imposibleng masira ang aking ice shield kung hindi ito ginamitan ng isang medium-grade spirit weapon. Ngumisi ang Grandmaster at tumugon, magaling ang mata mo. Patuloy ang kanyang walang tigil na atake, dahilan upang makaramdam ng matinding hirap si Liu. Hirap siyang makaiwas, kaya't nasabi niya sa sarili, mahirap madesisyonan ang labanan ng mabilis sa ganitong sitwasyon. Subukan na lang nating tapusin ito. Habang patuloy ang pag-iwas, biglang may kinuha si Liu mula sa kanyang kasuotan at itinapon ito kay Luo Chen. Nagulat si Luo Chen, ngunit agad niyang narinig ang sinabi ni Liu, ito ang Cloudbreaker Armor, na ginawa ko para sa mga Immortals. Hindi ito akma sa aking espiritu ng pakikipaglaban, kaya isuot mo ito. Kung magagamit mo ito, hanapin mo ang paraan para mabalisa ang kanyang mga galaw. Nang maisuot ni Luo Chen ang armor, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya. Napausal siya, ito ang spirit weapon. Ramdam ko na ang aking fighting spirit ay nagniningning dito. Napansin ni Luo Chen na masyado nang nahihirapan si Liu. Agad na sumugod si Luo Chen gamit ang kanyang mga baging. Habang abala ang Grandmaster sa pag-atake kay Liu, biglang naramdaman nito ang presensya ng baging na papalapit sa kanyang likuran. Nang harapin niya ito, mabilis niyang ginamit ang kanyang sandata upang pigilan ang baging ni Luo Chen. Ngunit kahit na nagawa niyang pahiniin ang pag-atake, ramdam ang kanyang pagkabahala. Nina si Luo Chen sa nangyari, kaya't sabay silang naghanda ni Liu para sa susunod na yugto ng kanilang plano. Pinagtuunan ni Luo Chen ang lupa, pinalalakas ang kanyang mga baging. Sa gitna ng laban, habang nakatuon ang Grandmaster sa pag-atake kay Liu, bigla na lamang sumulpot ang mga baging mula sa ilalim ng kanyang kinatatayuan. Sa sandaling iyon, tuluyang napalibutan ang Grandmaster, at siya'y napasigaw. Hindi ko agad masira at biglang lumalakas ang mga baging ng batang ito. Sa puntong iyon, sumigaw si Luo Chen kay Liu, bilasan mo. Hindi ko na ito matatagalan. Agad namang naghandang muli si Liu, gamit ang kanyang sandata na may malakas na aura. Nang makita ito ng Grandmaster, napamura na lamang siya at napasambit. Ito na ba ang katapusan ko? Sa wakas, tumama ang atake ni Liu ng buong lakas. Tumagos ito sa katawan ng Grandmaster. Sa tindi ng epekto ng sandatang aura, bumagsak ito sa lupa habang nagsusuka ng dugo, wala ng buhay. Bago tuluyang nalagutan ng hininga, napaungol pa ang Grandmaster. Hindi ako makapaniwala na mamamatay ako sa lugar na ito. Samantala, mabilis na kinuha ni Luo Chen si Zhong at sabay silang tumakas. Nagsalita si Luo Chen ng may pag-aalala. Liu, may dalawa pang malalakas na kalaban. Bilasan natin at bumalik na. Sa labas ng Zhong family estate, makikitang halos wala ng lakas si Zhong Xiao. Sa kanyang harapan, nakatayo ang hanggal na elder na malupit na tumawa. Missy, pasensya na, pero huwag kang makialam sa labanang ito. Nang mapansin ito ni Keeper, nagsisigaw siya habang abala sa pakikipaglaban. Elder, huwag mong galawin si Zhong Xiao. Ngunit dahil sa pagtutok niya kay Xiao, sinamantala ito ng kalaban. Tinamaan siya ng malupit na atake, dahilan upang siya'y mapaluhod. Tuwang-tuwa ang kalaban at nagsabi, huwag kang lumingon-lingon habang nasa laban, bata. Kahit nasa gitna na ng labanan si Keeper, napatigil siya nang makita si Zhong Xiao. Sa kanyang pagtigil, napansin niyang umatake na ang elder kay Zhong Xiao. Ngunit bago pa tumama ang atake, biglang nanigas ang kamay ng elder, kasabay ng pag-freeze ng kanyang atake sa ere. Naiinis, napasigaw ang elder, sino ang may gawa nito? Sino ang pumihil sa aking pag-atake? Mula sa taas, biglang bumaba si Liu. Sa malamig at seryosong tono, sinabi niya, paano mo nagawang galawin ang kaibigan ko? Nagulat si Zhong Xiao sa biglaang pagdating ni Liu, ngunit napatitig na lang siya dito, tila hindi makapaniwala. Kasabay nito, dumating din si Luo Chen, na lalong ikinainis ng Elder Zhong. Galit na galit, napasigaw ito, White Cloud Fortress. Mga walang kwentang tao. Agad namang sumagot ang isa pang Elder, kalimutan na. Patayin na lang natin sila dito.
Tumawa ito ng malakas habang naghahanda ng kanyang atake. Ngunit bago pa man ito tuluyang makatama, nanigas ulit ang kanyang pag-atake, na tila nawala ng epekto sa harap ni Liu. Napamura ang elder. Ano? Paano ninyo ito nagagawa? Habang ito'y naguguluhan, hindi na nag-aksaya ng oras si Luo Chen. Sa isang iglap, naglabas siya ng baging mula sa ere, mabilis na tumali sa katawan ng elder. Kasabay nito, humarap si Liu kay Zhong Xiaor at sinabing, laban na. Hawak ang kanyang huling lakas, inilabas ni Zhong Xiaor ang kanyang pinakamakapangyarihang atake, Broken Dragon Strings. Sa isang mabilis na galaw, napugutan ng ulo ang elder, agad na binawian ng buhay. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng kanyang ginawang atake, nang hina si Zhong Xiaor, halos mawalan ng malay. Bago pa siya tuluyang bumagsak, sinalo siya ni Liu. Sa malambing na tinig, tinanong siya nito, Xian, ayos ka lang ba? Agad na tumayo si Zhong Xian at huminga ng malalim habang inaalalayan ni Luo Chen si Zhong papunta kay Zhong Xian. Sa kanyang malamig ngunit matatag na boses, sinabi ni Luo Chen, Sister Xiaor, isama mo siya sa gilid para magpahinga. Kami na ang bahala rito. Biglang hinugot ng hanggal na elder ang kanyang mabagsik na sandata at mabilis na umatake kay Lang Zhong Xiaor ngunit bago pa man tumama ang kanyang espada, isang malakas na kamay ang pumihil dito, si Keeper Wei. Sa kabila ng lakas ng elder, napigilan ni Keeper Wei ang pag-atake gamit lamang ang kanyang kamay. Subalit, ang sandata ay sumabog sa kanyang mga palad, nagdulot ng malalalim na sugat. Keeper Wei, sigaw ni Xian palapit. Subalit hindi pa tapos ang elder. Binata, gusto mo bang sirain ang maganda kong plano? Sigaw nito, puno ng galit at paghamak. Kahit sugatan, tumindig si Keeper Wei at sinagot ang elder, hindi ko hahayaang sirain mo ang angkan ng Zhong. Kahit buhay ko ang kapalit. Agad na sumugod sina Luo Chen at Liu, pumalibot sa elder gamit ang kanilang mga kasanayan. Pero natawa lamang ito. Paano niyo ako tatangkain na bitagin gamit ang walang kwentang kasanayan? Sambit ng elder habang ginamit ang kanilang sariling enerhiya laban sa kanila, itinapon sina Liu at Luo Chen kay Keeper. Habang nanginginig sa galit, mariing sumigaw ang elder, ililibing ko kayong lahat dito ngayon. Kasabay ng kanyang nakakakilabot na deklarasyon, pinakawalan niya ang kanyang makapangyarihang kasanayan, kidlat at kulog 10,000 hektarya ng kidlat. Biglang kumulog ng malakas, na parang ang buong kalangitan ay bumagsak sa kanila. Sa isang iglap, isang nakakasilaw na kidlat ang bumagsak sa harapan ni Liu at Luo Chen, nagdulot ng malakas na pagsabog na nagpayanig sa paligid. Ang buong lugar ay napuno ng umaatikabong enerhiya at nagliliyab na kidlat, na tila isang walang hanggang bagyo. Habang nahihirapan sina Liu at Luo Chen, inaalalayan nila si Keeper na tumayo. Ang ultimate soul skill niya, sambit ni Keeper, ginagamit ang Vajra bilang medium para sumipsap ng lakas mula sa langit at lupa. Gusto niyang wasakin ang buong angkan ng Zhong. Bagamat mahirap, tumindig pa rin sila. Wala tayong paraan para makalapit. Sambit ni Luo Chen. Tumugon si Keeper, ang aking pinakamataas na spirit technique ay kayang wasakin ang lightning arena ito, ngunit kailangan ko ng panahon upang maihanda ito. Humanap ka ng paraan para makuha ang pansin niya. Agad namang sumunod si Luo Chen. Nakakita siya ng malaking bato, binalot ng kanyang baging, at ibinato sa elder. Subalit, isang malakas na kidlat ang sum-iron nito. Kung may iba ka pang itinatago, ilabas mo na ngayon. Sigaw ng elder, puno ng panunuya. Sa likod ng malalakas na kulog at kidlat, natapos din ni Keeper ang kanyang paghahanda. Magaling ang ginawa niyong dalawa. Sabi niya kina Liu at Luo Chen. Ipaubayan niyo na sa akin ang susunod. Handa na ang langgitang Kritong Dugu Espada Formation. Isang nakakasilaw na liwanag ang sumabog mula sa espada ni Keeper, dumiretso sa elder. Sa kabila ng mga pagtatangka niyang depensahan ang sarili, tumama ang atake ni Keeper ng buong buo. Habang dahan daw ang bumagsak ang elder, nagsalita ito ng may kasamang panghihinayang. Kinidnap ko si Zhong upang ma-blackmail si Zhong Xiaor. Nilipol ko si Keeper Wei. Lahat ng ito ay ayon sa plano ko. Hindi ko akalain na ililigtas niyo si Zhong at makikipag-alyansa kay Keeper Wei. Hinarap niya ang tatlo at tumayo ng matuwid, kahit sugatan. Ako ang nagmamadali.
Kung gusto nyo akong patayin, gawin nyo na. Isang malamig na tinig ang narinig mula sa kanilang likuran. Hindi kita mapapatay, bumungad si Zhongxian, puno ng kapangyarihan at determinasyon. Dahil ang mga tulad mo ay hindi karapat-dapat mamatay sa lugar ng Zong at mas mabuting magdusa ka sa sarili mong kasakiman.